So hello mga kapips, kamusta kayong lahat dyan? Naglagay kami ng range net natin para sa ating mga native chicken. So makikita natin sa likuran. So kaya hindi po ako nakapag-vlog kasi kahapon at ngayon lang aking day off. So bukas trabaho na naman ulit. So ngayon sa bidyong to i-update ko kayo sa mga pugo ko ngayon at ating mga native chicken. So kamusta na po yung mga alaga ko. So kapag ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko at gusto mo nang mag-alaga ng mga pugo at mga native chicken, tapusin mo itong bidyong to at sana ay mag-enjoy ka dito. So una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa mga palaging nagsuporta sa mga videos ko dito sa YouTube channel. So sana ay meron kayong natutunan din at sana po ay nag-enjoy kayo sa mga videos kong ina-upload mga kapips. So simulan na natin. So puntahan na natin yung mga pugo ko at mga native chicken. So let's go! So ito yung maliit kong puguan. So ito yung dito ako nagbe-breed. So temporary lang to. Tatapusin ko tong kulungan nila. So pasok tayo. So ito na po yung mga pugo nating bagong bili kay Sir Jerry. So shout out sa iyo Sir Jerry. Maraming salamat po. At nakabili tayo ng mga lalaki at babaeng mga pugo. So makikita natin meron ng isang itlog. So nagsisimula na sila mga itlog. So nangingitlog sila mga 1 PM until mga 6 PM po sa gabi. So makikita natin meron na ding itlog sa loob. So lagi na silang nangingitlog. So sa mga gustong pumasok sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo, sa mga nagtatanong kung saan ako nakabili, so kapag malapit kayo sa Manila, so nakabili po ako sa Quezon City ba yun? Kay Dr. Quel. So search lang sa Facebook, sa social media, sana maka-order kayo doon. So maraming salamat kasi nakabili tayo ng mga pugo ngayon kasi hindi tayo maka-order ulit kay Dr. Quel kasi lockdown po sa Manila. So ayan sila, marami ng itlog. So yan lang po ang trabaho nila, kain, inom, itlog at matulog saglit, then kain na naman. So dito sa likuran nila, ito po yung inuman. So sa paggawa ng kulungan ng mga pugo, so kapag gusto ninyo ng guide, so meron akong guide and tips niyan, actual na paggawa ng mga kulungan nila. So kasama ko yung itay ko dyan sa paggawa. So maraming salamat po sa kanya. So siya po yung kanang kamay ko po sa paggawa ng mga kulungan ng ating mga pugo at native chickens. So maraming salamat po. Shout out kay Itay Valeriano Manla Lumagod. So sa ilalim naman yung mga dumi nila. Hindi pa ako nakabili ng plywood kaya yung sako lang yung ginamit ko muna. So dito makikita natin sa harapan yung pagkain nila. So kinakailangan na hindi po sila nauubusan ng pagkain para po mapanatili nila yung high egg production. So yan po ang kinakailangan natin. At kinakailangan talagang hindi sila ma-stress kaya dapat na sarado po yung kulungan natin para po hindi mapasok ng mga manok, aso, pusa o ano man. So ginagamit ko pong feeds ay yung Avemax Quelix po ng Filmico. So napakaganda po ang resulta ng Filmico products. So yan po ang i-recommend ko sa inyo na feeds na ibibigay sa inyong mga pugo.
Kasi proven and tested ko na po na. So nakikita natin yung inuupahan yung babae sa lalaki. So sa mga nagtatanong sa akin kung paano natin malalaman yung lalaki at babae, so yung mga lalaki makikita natin yung madilaw yung sa dibdib, at yung babae naman ay yung pintik-pintik po. So yun yung madilaw yung nakaharap natin, so dilaw yung dibdib, yan po ang lalaki. Then yung babae is yung marami pong dark spot sa kanilang dibdib. So yan po. Recommend ko po sa mga gustong pumasok sa pag-aalaga ng pugo, lalo na po sa mga first timer pa, mas maganda kung bibili kayo ng 25 days old na, kasi mas makilala natin kung meron bang sino yung lalaki at babae, kaysa day old na hindi natin sure kung lalaki at babae ba yung mabili natin. Kasi kapag day old po yung mabili natin, kapag marami pong lalaki doon, so expect natin na maliit talaga ang kanilang egg production, kasi hindi po nangingitlog yung mga lalaking mga pugo. So meron ng itlog, so sinisipa nila yung itlog kasi nakaslanting po yung sahig natin, so kaya nahuhulog sila dito palabas. So kinakailangan na slanting po yung sahig natin para pumunta po sila dito sa labas. So yan po, sa mga gustong ng guide and tips tungkol sa pag-aalaga at pagninegosyo ng mga pugo, marami po akong videos dyan. Sana po ay panoorin nyo yan, at sana po ay meron kayong konting nalalaman dito sa mga videos kong ibinabahagi ko po sa inyo. At kapag meron pa kayong mga katanungan, mag-comment lang kayo sa comment section sa ibaba, at sa mga gustong magpa-shoutout sa next video ko, just comment below para po ma-notice kita. So sana po ay ma-inspire po kayong mag-alaga at magnegosyo ng mga pugo. Maganda talaga ang pag-aalaga at pagnenegosyo ng pugo, lalong-lalo na po kapag walang gaanong nag-aalaga at nagnegosyo dyan sa inyong lugar. So it is your big opportunity. So magsimula ka na. So ito na yung mga itlog ng pugo natin mga kapips, at mga itlog ng ating mga manok. So pinasok ko sa incubator ko. So gumawa po ako ng DIY incubator gamit yung styrofoam. So ito po sila. Nasa 8 days na po ito mga kapips. Sana po ay makapisa ito. So namatay po yung ilaw mga kapips kapag pumalo sa 37.8 po yung temperature ng ating incubator. So kapag bumalik siya sa 37.2, ilaw na naman ito. So kapag gusto ninyong tutorial sa paggawa ng DIY incubator, tingnan nyo lang sa previous videos ko mga kapips. Sana ay makatulong din yan sa inyo. So punta na naman tayo sa ating native chickens. Kamustahin natin yung native chicken ko. So ito na po yung kulungan natin. Nagbe-breed po tayo mga kapips. So ito pong lalaki, mix po ito ng cover at yung rare. So medyo malaki-laki sila. So sukin natin. So may naglilimlim na doon yung isang basila natin, at meron ding Rhode Island Red, mahogany. Then dito rin sa gilid
merong yung basilan din natin isa, babae. Ang nilagay ko dito is isang lalaki at 3 babae po sa isang kulungan. So ito po yung Rhode Island Red natin, mahogany. So ito po yung Kabir mix ng PBR natin. So itong basila na to kasi simula pa rin yung mga itlog. So 3 pa yung itlog niya dito. So din ito nasa 2 weeks na. 2 weeks na yata to. So nasa 13 po yung eggs niya. So kita natin yung eggs niya. Medyo nadumihan niya. So 13 po ito. 13 eggs. Madumihan niya. Din dito apat na. So nangitlog siya ngayong araw na to. 3 lang to kagabi. So maganda, sana ay mapisa nila ito. So yung iba nating native chickens mga kapips, dito ko muna nilagay kasi hindi pa natapos yung free range net natin dito sa labas. So kulang na lang dito is yung bahay nila sa gitna. So sana po ay malipat na natin sila dito para maluwag-luwag po yung lugar nila. Makapag crossbreed po tayo ng Rhode Island PBR at yung mga Kabir sa ating mga native chickens. Lagi lang silang nag-aaway kasi medyo maliit lang yung lugar natin dito. Kaya palagi po nasa taas yung iba. So natatakot sila. So sa mga gusto din mag-alaga ng mga manok at mga tips din, meron din ako mga videos dyan. Sana panoorin ninyo kung ano yung maibigay sa kanila na pwede nating mapadaling tumaba at lumaki yung ating mga manok. So yung isa sa cover yata to, then yung PBR yung isa, then parang Rhode Island Red yata yung isa, yung malaki sa dulo. Then meron tayong mga basilan. So yung maitim. So yun po yung basilan natin. Meron din tayong babaeng PBR. Then mga native chickens natin. So ayan po sila. So, yung malaki natin PBR. Ayan sila. So maganda kapag nalipat na natin sila doon sa malaking lugar para hindi na po sila nagsiksikan dito. Para gawin na natin itong breeding house nila. Mag-breed din tayo dito kapag nalipat na sila. So mga kapips, so sana po ay nag-enjoy po kayo dito sa aking manukan at mga pugo. Sana po ay ma-inspire po kayo at mag-alaga din ng mga native chickens at mga pugo. So kapag meron kayong mga katanungan dyan, mag-comment lang kayo. At kapag ikaw ay bago pa lang dito sa channel ko, sana ay huwag mong kalimutan na mag-like at mag-subscribe. Huwag mong kalimutang pindutin yung notification bell dyan sa ibaba para po ma-notify kita sa mga bago ko pang videos na i-upload mga kapips. So maraming salamat po at tinapos mo itong video to. Hanggang sa susunod ng mga videos. Maraming salamat po sa inyong lahat. Bye bye.